Masama ang panonood ng K-drama at pagsa-social media sa hating gabi. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para malaman mo na may masamang epekto pag nasobrahan yan. New day guys, no? New parenting content na naman po tayo. At ngayon guys, pag-uusapan naman natin ang pinakaramdam ko na emosyon ng magulang, lalo na sa mga nanay. Ano yan? Kakulangan sa tulog. Ang shocking question natin ngayon na konektado dyan, masama ba talaga ang panonood ng K-drama at pagsa-social media sa hating gabi? Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat guys, no? Hindi nawawalan ng gagawin si mami sa buong maghapon. Katulad ng sitwasyon namin ngayon guys, si misis ko kasi housewife. Kaya buong maghapon, siya na nag-aalaga sa anak namin, siya pa yung gumagawa ng mga gawaing bahay, pinagsasabay niya, kaya sobrang pagod. Naintindihan naman natin yun, di ba? Kaya syempre guys, kaabang-abang ang pagtatapos ng araw na yan. Yan yung kanilang moment. Sa tipo kung kailan natulog na ang lahat, nanonood na sila ng K-drama or nagbabrowse na sa social media. Pero guys, may problema. Hindi namamalayan na ilang oras na palang lumilipas at gising pa si misis. Maraming beses guys nakikita ko si misis, gising pa ng 1 or 2 a.m. Syempre, wala siyang energy kinabukasan. Lagi siyang puyat. Kakagising lang pero parang pagod na. Pero alam niyo po ba guys, hindi nag-iisa yung misis ko sa sitwasyon na yan at baka kayo na-experience nyo rin yan. Ang tawag po dyan ng mga psychologists, revenge bedtime procrastination. Ayon po sa report ng CNN at Glamour guys, si mami ang madalas na nakakaranas niyan. Inuuna kasi ni nanay ang mga pangangailangan ng iba kaya nawawalan sila ng pansariling oras during daytime. Kaya syempre, gusto nila ng me time pagdating sa gabi na naglalaan sila ng konting oras para makapag-relax at makapag-unwind. Na kahit raw alam na nilang kailangan nilang gumising ng maaga kinabukasan, mas pinipili po nila ang me time nila. Na hindi pa sila inaantok kasi may portion pa raw sa kanila na unsatisfied. Ngayon meron raw pong panganib dyan sabi ng BBC report guys. Nagdudulot raw yan ng malawakang sleep deprivation na may malaking epekto sa buhay dahil sa kakulangan sa tulog. Sign raw yung pagiging irritable ng mamis natin, wala raw sa focus minsan, at worst, mental burnout. Ngayon ko na-realize guys no, na hindi naman masama ang me time, pero hindi raw dapat nakawin ang tulog natin. Na pinaka-importanting self-care ng mamis at daddies ang pagtulog ng sapat o sakto. Kaya ang lesson learned ko guys no, prioritize natin ang pahinga. So ang ating pong acronym for today ay tatawagin po nating pahinga, which is PAHINGA. Yan po yung hakbang para maiwasan po natin yung tinatawag na bedtime procrastination. First letter natin guys, no, P or priority. Priority ang tulog. Tanggapin po natin na hindi mo kayang gawin ng lahat. Dapat mong unahin ang pagtulog para magkaroon ka ng energy kinabukasan. Investment po ang 8 oras na tulog kada araw. Second letter natin guys, no, A or agahan ng me time. Maghanap tayo guys ng kaunting me time sa umaga. Kunyari 15 minutes, di ba? Para hindi mo kailangan bawiin sa gabi. Mas mabuti at mas mahalaga sa katawan ang pagtulog ng maaga kaysa sa mga nakaw na oras ng me time sa gabi. Third letter natin guys, no, H or hangganan. Hangganan sa gadgets. Mag-set daw po tayo ng deadline sa paggamit ng gadget. Huwag mag-screen time 30 minutes bago matulog. Nakakasira daw po kasi ng natural sleep cycle ang blue light ng gadget natin. Letter I guys, no, isip na satisfied. Isipin daw po natin guys yung mga responsibilidad na nagawa natin for the day para hindi natin ma-feel yung unsatisfied tayo. Isulat mo raw yung mga to-do list mo bukas para mabawasan ang iniisip mo today. Next letter natin guys, no, N or needs, which is needs ng katawan. Painggan mo yung katawan mo guys. Kahit gusto mo pang manood, pero kapag humingi na ng tulog ang katawan mo, ibigay mo na. Kung inaantok ka na, huwag mo nang labanan yung antok. Next po natin, G or gabay. Gabay ng partner. Humingi tayo ng tulong sa partner natin para maibsan ang daytime load natin. Susiro yan sa pagkakaroon ng control sa oras. Para sa mga daddies, guys, mag-step up po tayo sa mga household tasks para makatulong tayo kay misis. Last letter natin guys, no, A or ion, which is ion sa experts. Tandaan po natin guys, no, na ang sapat na tulog ang pinakamahusay na limitasyon na dapat mong gawin para sa sarili mo. Ang sleep deprivation guys ang nakakababa ng immune system at mental focus mo. Kaya tandaan po natin daddies at mamis, no, ang sagot sa tanong na masama ang panonood ng K-drama at pag-social media sa hating gabi ay opo kung sosobra. Dahil pinapahina nito ang energy mo para sa pamilya mo. Ang pahinga lesson guys na nabanggit natin kanina ang magliligtas sa iyo sa bedtime procrastination at sleep deprivation. Huwag po tayong magpuyat at i-claim natin guys ang karapatan natin sa sapat na tulog para iwasan natin ang masamang epekto na yan. Mamis, good job kung pinapanood mo itong video ito hanggang dulo. At sa mga daddies naman po na nanonood, guys, mukhang kailangan mo nang itag dito yung misis mo. At para sa lahat po ng mga mamis at daddies, anong isang hakbang ng pahinga lesson ang sisimulan mo na ngayon para iwasan ang bedtime procrastination? I-share mo naman yung target bedtime mo guys para makarelate din po ang iba.